Suzuki crossover. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Suzuki San Fernando. 2026 Suzuki Fronx GL. Yung price, 1,059,000 pesos. Equipped ng daytime running light kahit na base model. LED headlamps. Okay naman yung design ng front fascia. May chrome pero hindi naman masakit sa mata. Two-tone alloy wheels. Naka-disc brake sa front, drum brakes naman sa rear. Body color side mirror cover. Walang camera. Base model to, kaya walang smart entry button. Mataas ng konti yung ground clearance compare sa ibang sedan. Check natin yung interior. Two-tone fabric seats. Hindi siya suede, pero maganda yung texture. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Fabric armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Urethane steering wheel. Ito yung gusto ko dito. Flat bottom yung design. Tilt adjustment lang tong steering column. Analog gauge cluster with multi-info display. Rotary type ignition. Pagdating sa visibility, okay naman. Kita pa rin yung hood ng konti. Hindi naman sobrang kapal ng A-pillar. Pero itong sa lower part, medyo malaki yung nabablock. Pwedeng mag-cause ng blind spot. 7-inch infotainment system. Wala nga lang volume knob. Pero may touch control naman. Single zone climate control. Maganda yung layout ng control. Hindi gumamit ng dial kahit na base model. Solid din yung feel ng switch. Walang wobble. May USB-A port. 12-volt socket. 4-speed automatic. Pero yung sa higher variant, naka 6-speed. Manual handbrake. Padded leather center armrest. Check natin yung storage. Maliit lang yung storage space. Pero okay na rin to. Hindi nga lang dampen yung glove box. May extra storage din sa driver side. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7 yung height ko. Two-tone fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Fabric armrest. Power window switch, pero hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Maluwag yung knee room. Mas maluwag pa to compare sa ibang midsize SUV. Yung foot space, makakapag-stretch ka na maayos. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. May AC vent at 2 USB port. Medyo bitin lang yung foot space sa middle seat, pero comfortable pa rin. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. Okay din yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. Check natin yung cargo space. Maganda yung design ng rear end, malapad siyang tignan. LED taillight, pero yung light bar, design lang, hindi siya umiilaw. May reverse camera, parking sensor. Check natin yung cargo space. Manual tailgate na okay lang naman. Malaki na rin yung storage space. May interior light. Yung spare tire, naka-steel wheel. Check natin yung engine bay. 1.5 liter gasoline engine. Kung hindi ako nagkakamali, same engine to sa XL7 at sa Jimny. Palike na lang and subscribe. Paalam.